Another day, another struggle guys. So order tayo ng ramen kasi nag-crave kami sa ramen. Pero parang hindi pwede yung international credit card kasi ito yung cashless payment. Tapos ito naman yung para sa cash. So try natin. So si Gab, ang order niya ay yung 970. Pero dalawa yung 970 dito. Ito na siguro. Ako naman ang order ko ay yung 850. Ayan, naka-order naman tayo ng 3. And then dito napunta yung ating mga change. Ngayong week na to kasi talagang grabe mag-uulan sa mga susunod na araw. Pero ngayong araw yung pinaka mahaba yung ulan, parang nasa mga 3 hours, 5 hours na 90% yung chance of rain. Pero dahil summer nga kasi yung dating namin dito, hindi muna kami nag-ramen for the past few days. And sakto since umulan ngayon kami nag-crave mag-ramen. Gusto rin namin kasing matry yung mga parang mga nasa gilid-gilid lang na mga ramen store, hindi yung mga kagaya ng mga kilalang ramen store sa downtown. 味玉ラーメンでございます。どうぞ。Ito pala yung name niya guys. Ayan, nung kinainan namin, Akaya. Masarap siya, naubos namin yung ramen. Saka ang bigat niya sa tiyan. Para sa amin, okay yung gantong panahon na umaambon man, mahina lang. Ayan, pupunta tayo sa Life. Parang department store siya dito, o supermarket, parang ganon. Masarap yung nakainan namin na ramen kanina. Tapos mabait yung nagsiserve. Nagpaalam ako na kung pwede mag-video. Pumayag naman siya. Yan, malapit na tayo. Yung parang kulay green na nakikita nyo doon. Yun yun. Ayan, nandito na kami. Bibili lang kami ng ilang pagkain para sa bahay. Tapos uwi na din kami. Oo nga, no, yung shredded na ano. Ang nakaraang araw kasi nagpapabili si mama ng cabbage na shredded. Ang cute nito. Nakita ko dito sa baba ng quail egg. Ano kaya to? Parang mga fish cake na may mga design.
Sakto guys, meron dito oh, parang ito ata yun yung naka-sale, 258 lang yung isang pack na dati siyang 358 yen. Sabi ko kay Nong magluto siya ng adobong pusit. Yan, dito ako ngayon sa meat section. Naisip ko kung bibili ako nito eh. Parang pansang gipsan. Yan o, piprito-prito na lang. Bali, ilagyan na lang namin ng salt tsaka pepper. Tapos, pwede na to pang ulam eh. Sige, decided na ako, kukuha na ako nito. Para kung sakaling hindi ko makain si kuya ng sashimi, ito yung iluluto ko sa kanya. Di ko lang alam kung ito yung kukunin ko o ito. Siguro ito na lang para mas malaki. Dito yung mga sashimi nila. Mahilig ako dito eh. Kaso sila Gray, hindi kumakain masyado nito. Hindi ko sure kung ito yung kukunin ko or etong 898. Parang mas okay dito, mas mura, tapos may kanin na. Ito na lang kaya kunin ko. Yan, ito pa yung iba. Ito ang ganda ng pagkakagawa. Diba? Ang ganda ng pagkakagawa niya. Si Gab tinawag ako kasi meron daw siya nakita ditong kakaibang candy. Ayan. Parang juicy drop siya. Ilalagay mo siya yun dun sa may butas. Butas Basta, ng ano? Nung candy, nung gummy. Kaya may pen. Ah, so meron siyang candy plus may pen. Tapos sour to. Ganon. Ito parang gusto kong itry yung flavor niya, salty vanilla. 328 yen siya. Tapos ito naman, kakaiba din. Wala akong nakikitang ganito sa H-Mart sa Canada. Almond crunch. Tapos ito nakita niya din, yung chikawa. Ito. Parang ano to, no? Candy na cookie. Ito daw, pangalan daw niya guys. Kahit hindi naman. Tago mo na. Tatago mo na lang yung letter A. Medyo nahihilo na ako guys, sa totoo lang. Kasi lahat na nakikita ko, gusto ko lahat. Dito lang ako sa Japan nakakita nito guys. Itong mga cheese dessert na to. Ayan no, may mga flavor na kakaiba. Ito parang lemon na ata to. Lemon cheese dessert. 239 yen. Ang dami yung flavor. Ito pa oh. Meron din yung parang mga grapes. Tapos ito blueberry. Ito normally naman talaga may mga blueberry cheesecake, 'di ba? Pero ito yung mga kakaibang flavor. Oh. Ito na yung laman ng basket namin. Halo-halo na siya ng mga kinuha ko, kinuha ni Gab, kinuha ni Nong. Tapos ito, naghahanap kami ni Gab ng Yakult. Ito pinakamahirap. Ito pa guys, so may mga iba't ibang klase pa na mga kape dito. Naging mas more on kape na ako lately kesa sa milk tea. Si Gab naman, nagkukuha siya ng milk niya dito. Tapos nakita ko pa. May nakita siya na parang packaging na cute. Pero guys, ang masarap na milk na natry ko ito, tong Meiji yung brand. Ito na yung kinuha niya na milk. 219 yen, tatlo na siya sa isang pack. So may dala-dala na naman siya dito na Meiji na naman na drink. Pero parang at this time, juice naman ata to. Hindi naman ata to milk. Kumuha din ako nito guys, nitong melon pan. Kasi sabi nila isa daw to sa mga must have dito sa Japan. So try natin. Hindi pa ako nakapag-try nito ever. Nasa 125 yen yung isang peraso nitong melon pan. Sinong hindi pa din daw niya na-try so sabi ko try namin. Grabe, ang daming option dito. Ang sasarap nung makakain mo. Ayan no. Mabili ka ng KitKat. Kasi ito, binibili din namin ito. Masarap ito eh. Ito problema sa Japan eh. Sa sobrang dami ng masasarap na makakain mo.
Pag pumasok ka sa supermarket, department store, kahit na sa drugstore, for sure mapapabili ka ng mga pagkain na wala naman sa plano. Kagaya nito, mga okonomiyaki, takoyaki, mabibili mo lang dito. Ayan o. Tapos ang dami mo na mapagpipilian. Dito naman yung mga onigiri tsaka bento. So kung nagmamadali ka, wala kang time magluto, pwede ka bumili dito. Ayan. Mas masasarap siya. Mas madalas may mga sale, hahanap ka lang. Kaya mas makakamura ka din. Tapos mas convenient, syempre. Hindi mo na kailangan magluto. So eto, kung mahilig ka sa mga fried, eto yung mga katsu. So eto lang yung mga presyo niya. Ayan. Eto pa yung iba. Ayan. Diba ang dami? Tapos may mga unagi or mga il. Yan, dito naman ako sa mga pastry. Tapos meron dito para mga mochi. Ayan, yan. Ito yung ibang mga tinitinda nilang tinapay. Recently, napapabili kami ng iba't ibang klaseng tinapay. Si Kuya yung nagsasuggest sa amin. Tapos may mga dinadala siya sa bahay galing sa trabaho na binibili niya rin. Masasarap siya eh. Pero kahit mas mura yung mga paninda dito sa grocery, may mga ilang items na sa konbini ko lang nakikita, wala dito sa grocery. Kaya masaya ding mamili sa konbini. Bali, ito yung total bill namin. Ito yung isa, 4,446 yen. Ito naman yung isa, 3,843 yen.